Kapag nag-uulan, maraming suso sa mga palayan. Meron pang araw na kagagamot ng malubhang karamdaman. Kapag kumakain o ngumunguya, wala dapat naririnig. Pero ang mga tiga-Katbalogan sa Samar, maingay. Kailangan muna kasi nilang supsupin para makuha ang laman ng paborito nilang kuhol, ang bagongon o horn snail. Mayaman daw sa bagongon ang kanilang mga bakawan. Kaya nga ba, ito rin ang ipinangalan sa kanilang lugar, Barangay Bagongon. Dati, kanhawan ako itong pangalan. Tapos ngayon, Barangay Bagongon na. Noon, mataapakan mo yung mga bagongon, masyadong marami. Si Ronald, sinusuyod ang bakawan para manghuli ng bagongon. Naglutad, maganda manguha para makita mo siya sa putik. At dahil nakabaon ang mga ito sa buhangin o putik, kinakapa niya. Bawat sulok-sulok niya, hanap-hanapin mo siya. Nagtitinik sa paa. Inilalagay sa lambat at ibinababad sa dagat ng buong araw bago maibenta. Para siya malinis. Bagongon ang paboritong gawing ginataan ni Rosemary. Pinuputol niya muna ang buntot ng shell para madali ang pagsupsup nito. Tamang-tama lang ang asim. Ang ginataang bagongon ang sikreto raw kung bakit sina Lola Rosario at Lolo Tito kahit 73 at 74 anyos na, masiglang masigla pa rin. Masiglang namin katawan kung kumakain kami naglalaba, alaga ng baboy, naglilinis ng bahay. Healthy! Tila meron daw kasing gumagapang na sustansya sa mga bagongon, lalo pat kamakailan lang nasungkit sa isang pag-aaral ng mga estudyante mula sa University of the Philippines, Manila ang findings na may medicinal properties ang bagongon na mainam daw pangontra sa pagkalat ng cancer. Yung study po namin tungkol sa anti-androgenic effect ng bagongon, pagpigil ng pagdami o pagtubo ng bagong blood vessel sa katawan natin. Alam po natin na ang cancer, hindi makontrol na pagdami ng cells. Kung walang pagkukunan ng nutrisyon, hindi dadami yung cells. May potential po siya na in the future maging cancer medication siya. Pero yung na-prove po ng study namin nga is yung pag-possess niya ng anti-androgenic na property. Linawin po namin na hanggang dun lang po yung napatunayan ng study namin. Sa duck eggs pa lang siya na test. Kailangan pa niya pagdaanan yung pag-test niya sa mga tao bago pa natin masabi na pwede talaga siya gamitin pang cancer. Sa mga palayan ng Candaba sa Pampanga, nakatago ang isa ring uri ng kuhol na pabilog, ang golden apple snails. Si Romeo, araw-araw binabangka ang palayang lubog ngayon sa baha para manghuli ng kuhol. Hanggang alas 6 hanggang alas 9 ng umaga rin. Kasi pag mainit, lumulubog na sa tubig yan. Mahirap nang ulihin. Peste kung ituring ang kuhol, pero para kay Romeo, biyaya. Gumagamit siya ng katig o maliit na lambat. Kung mababaw naman hanggang dito naman sa kinakapa na lang ganun. Ang mga kuhol na nakukuha niya, ibinabagsak sa mga palengke ng Pampanga. 30 pesos kada kilo. Maganda naman binibenta yung kuhol, mabilis sa Angeles. Marami kasi akong suki na dinadala nila sa mga restaurants. Ang pagsupsop ng kuhol, masarap sabayan ng paghigop ng sabaw. Kaya ginagawa nila itong sinigang na kuhol sa bayabas. Malambot at saka may makunat. Inuulam pa po yung mga bagong panganak, ano daw po ng gatas, sabi na po ng mga matatanda. Si Herbacio, ang specialty naman, sizzling kuhol sisig. Ang laman, mano-mano niyang sinusungkit gamit ang barbecue stick.
Sarap, malinamnam. Parang mas masarap pa sa baboy. Yung mga bata hindi alam yon. Yung lang may edad na, yun lang kumakain nito. Kasi yung mga bata hindi pa nila ganong alam yung kuhol. Ang pwestong ito sa San Nicolas Public Market sa Angeles, Pampanga. Magdadalawang dekada nang nagbebenta ng iba't ibang klase ng suso. Bukod sa golden apple snails, meron din silang bagongon at yung susong palipit o yung itim at matulis ang shell. Ang mga suso na ibinabagsak sa pwesto ni Crisanto sa palengke, ibinababad niya muna sa tubig. Bago po natin ibenta kasi, tatanggalin muna yung patay. Malaman natin na patay sila, lumulutang sila sa tubig. Mamamatay silang lahat nun, magkakahawa-hawa na. Kaya pagka-deliver, tatanggalin na namin. Ang recipe naman niya para rito, binagoongan at tinola. Masarap siya, malinamnam, para siyang tinulang manok. Masarap siya. Mahirap nga lang isipin, pero kapag nakuha mo na yung laman, malinamnam. Dati kasi marami kaming nabibenta kasi yung mga suki naming matatanda, sila yung pinaka-customer namin at saka may mga restaurant din kaming binibigyan. Dati halos kulang kami sa 10, marami pa nagtitinda. Ngayon, dalawa na lang kami. Minsan yung isa hindi pa nagtitinda. Mula nung dumaming karinderya, halos hindi na sila bumibili na lang sila ng luto. Pagkain ng kuhol ay kasing tanda ng pagtatanim ng palay. There was a time of starvation or famine sa Pampanga noong mga 1600s. Mga women and children had to depend on what was readily available at yun ang mga kuhol dyan sa farmlands nila. Tapos yung mga landlords nila, syempre nakikain na rin. So tinuruan ng mga mahihirap yung mga landlords nila. Doon nag-crossover sa mayayaman yung pagkain ng kuhol. Ayon sa itinuturing na guardian of Kapampangan cuisine na si Atching Lilian Borromeo, isa sa mga tradisyonal na luto ng kuhol noon ang iginisa sa gulay. Inaamoy nila pag hindi na malansa yung suso, pwede na. Ito, mabango na siya, pwede na siya. Lalagay ko na yung dahon kasi pag tumagal siya, titigas yung laman. Lasang-lasa yung gata niya, saka yung gulay na nalalasahan din. Ang meron dun sa kuhol na yan, energy at protina. Mayaman siya sa calcium at ng vitamin A. We will base sa nutrient content. Pwede siyang isama sa meal intake ng kapapanganak lang. As long as safe siyang niluto, pin-prepare. Matrabaho kainin, pero masustansya at masarap, kaya sulit na sulit. Lalo pa kung iisipin na regalo ito sa atin ng kalikasan. Pa-share naman kung anong exotic food ang ipinagmamalaki ng inyong probinsya gamit ang hashtag KMJS. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.